Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Honey Gracie, kape ng BSAD Filipino 2A. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang kulturang popular. Ano nga ba ang kulturang popular? Ang kulturang popular ay masasabi nating isang paraan ng mga tao para maramdaman ang pagtanggap sa kanila ng nakararami. Ang pag-ayon sa kulturang popular ang pagpapadama sa mga tao na tanggap sila sa modernismo dahil ang kulturang popular ay kadalasang nagmumula sa mga modernong produkto ng mga kumpanya at modernong mga bansa. Ang kulturang popular ang kadalasang nagbibigay ng definasyon kung ano ang maganda at kung ano ang katanggap-tanggap. Ang kulturang popular ay maaaring teknolohiya, pagkain, kasuotan, musika at iba pa. Ito ay ang mga pinagsama-samang kultura na itinakda ng makapangyarihang tao, kumpanya at makabansa. Ginagamit ito ng mga ordinaryong tao para maipahayag ang kanilang pagsang-ayon sa isang kultura, pati na rin maipakilala ang kanilang sarili. Ang kulturang popular ay kasangkapan sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipang popular. Ngunit ang pagpapahayag na ito ay hindi payak lamang sa paglilipat ng nilalaman ng isang isipan sa isipan ng iba. May radikal na intensyon ng komunikasyon sapagkat ito ay kasangkapan ng kapangyarihan dahil bukal ang wika sa pagnanasa ng taong abutin at manipulahin ang kaniyang lugar. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Annilyn Melancolico Olana. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga iilang pagsusuri sa kultura. Hindi na mamalaya ng karamihan na ang mga bagay-bagay na tinatangkilik natin ay produkto ng kulturang popular na namamayagpag sa ating lipunang ginagalawan. Ayon sa moralistiko o didaktikong oryentasyon, sinusukat ang kultura sa moralidad at kamalayan ng manonood o mambasa. Ito ay nakasaalang-alang sa mga nagawa ng mga kanluranin na itinuturing ang sariling manifestasyon ng kultura bilang bakya, baduy at basura. Sa mga ginawang pagsusuri, ang kultura sa iilan ay pareho lamang ng kultura ng nakararami. Ang namayaning kultura ay ang kulturang nauunawaan ng nakararaming mamamayan. Ang pagpasok ng teknolohiya sa mundo ay naging simula ng mas mabilis ng paghulma ng kulturang popular. May hatak ang ugnayan ng bumibili ng mga produktong likha ng teknolohiya at ng mga may akda o inventor nito. Ginagamit nito ang karanasan ng mga tao at iniunawa upang makabuo ng mga bagong material para matustusan ang mga pangangailangan ng lahat. Malinaw at makikita sa halos lahat ng sulok ng lugar ang pag-uugnay ng dekuryenteng kagamitan para mapabilis ang lahat ng gawain. Nasa nitong makikita sa mga matataong lugar o sentro. Kumbaga, nagiging bahagi na ito ng sistema ng tao. Mula sa simpleng ilaw na naimbento ni Alexander Graham Bell hanggang sa mga prosesong pagkain, pampaganda, kasuotan at kagamitang di-kuryente katulad ng washing machine, electric fan, television, refrigerator, gas range, radio, cellphone at marami pang iba ay naging mundo na ng sangkatauhan. Naging kulang ang kanilang pamumuhay kung wala ang mga ito at nakagawian ng gamitin upang makamit ang pakiramdam na kasaganahan. Sa salita, anumang pagsusuri ang gagawin sa kultura ay kinakailangan nakasandig sa malawakang pag-unawa sa konteksto ng konkretong manifestasyon sa mga pelikula, radyo, comics, pahayagan at telebisyon. Bago lantarang ibigay ang nakahulugan ng kulturang popular, nais mo na ibahagi ang dalawang salitang kultura at popular upang maiugnay nito ang konsepto ng pagiging uso. Kultura, isang komplikadong kabuuan ng buhay at pakikipamuhay ang kultura. Kinabibilangan nito ang mga paniniwala, pananaw, kaugalian, pagtitimbang sa kung kailan, saan, ano at kung bakit isinasagawa ang isang personal, pampamilya at pampalipunan. Sa unti-unting paglaki at pakisalamuha sa lipunan, nagiging malikhain ang tao. Sa pamagitan ng pag-alaala, nakabuo siya ng mga idea, napapalalim niya ito kalaunan, naiugnay ng mga sistema at simbolo. Ayon kay Gertz 2013, ang kultura ay mga kahon ng idea at simbolo ng pagkatuto sa buhay. Idinagdag pa niya na ang kultura ay mekanismo ng nagkukontrol sa tao sa kanyang plano, batas, saloobin, pananaw at lunggatin. Ang mga ito ay nakukuha niya ng di namamalayan.
sa pagsunod sa mga tradisyon ng kanyang nakamulatan. Mga kaugaliang humubog sa kanyang pagkatao. Bawat bansa sa buong daigdig ay may kanya-kanyang kultura sa iba't ibang larangan ng buhay mula sa pagsilang hanggang kamatayan. Produkto itong napagkasunduan sa makatuwid, sinasang-ayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jessica Hortilano Macapas, BS Ed Filipino 2A. Ang topic na tatalakayin natin ngayon ay ang kulturang popular. Noong hindi pa naging moderno ang panahon, radyo, diaryo, telebisyon at magasin lamang ang naging media ng mga tao upang malaman ang mga uso, sikat at popular. Dahil sa teknolohiya, napakabilis ng malaman, makiuso at magpauso sa anumang uri ng media, lalo na sa internet. Bakit napakalaga sa mga tao ang makasabay sa uso? Ano ang ibig pakahulugan ng kulturang popular? Ang salitang uso ay mas formal na tinatawag ng kulturang popular. Isa itong paraan ng mga tao para maramdaman ang pagtanggap sa kanila ng karamihan. Ang pag-ayon sa kulturang popular ay nagpadama sa mga tao na katanggap sila sa modernismo dahil ang kulturang popular ay kadalasang nagmula sa mga modernong produkto ng mga kumpanya at modernong mga bansa. Ang kulturang popular ang kadalasang nagbibigay ng definisyon kung ano ang maganda at kung ano ang katanggap-tanggap ng karamihan. Ang kulturang popular ay maaaring teknolohiya, pagkain, kasuotan, musika, pabango, sasakyan, computer, cellphone at iba pa. Ito ay ang mga pinagsasama-samang kultura na itinakda ng mga makapangyarihang tao, kumpanya at bansa. Ginagamit ito ng mga ordinaryong tao para maipahayag ang kanilang pagsang-ayon sa isang kultura at na rin maipakilala ang kanilang sarili. Popular culture is a set of generally artifacts, films, records, clothes, TV programs, modes of transport. This can be found in different societies, within different groups in societies, and among societies and groups in different historical periods. Yun ang sabi ni Althusser and Gramsci. Ayon sa paaralan ng Frankfurt sa Aleman, ito ay produkto ng industriyang kultura na nagbibigay ng seguridad sa pagpapanatili at pagpapatuloy ng kapitalismo. Nagbahagi ng teorya ang paaralang ito na nagpapakita ng dominasyon ng ideolohiya sa ibang laban sa Marxismo. Hi everyone! Ngayon, tatalakayin natin ang pinagmulan at dahilan ng kulturang popular. Walang makapagsasabing isang tiyak na tao at otoridad kung kailan nagsimula ang uso o magpauso. Kapag tinangkilik ito ng karamihan, maikonsidera itong popular. Ngunit may sinasabing 6 na dahilan at pinagmumulan ng kulturang popular. Una, pangangailangang itinakda ng mga negosyante. Ang mga negosyante ay nagbibigay o nagpapakita sa mga tao ng isang pangangailangan. Maaring ito ay pangangailangang maging maputi, maging diretso ang buhok, magkaroon ng kolorete sa mukha at iba pa para matawag na maganda. Maaari rin namang gamitin ito ng mga negosyante sa mga teknolohiya. Nagtatanim sa utak ng mga tao na hindi na sila mabubuhay nang wala silang magagandang cellphone, camera at iba pa.
Dahil dito, napipilitang bumili ang mga tao ng mga produktong ginawa ng mga negosyante para lamang matugunan ang pangangailangan ng mga ito. Ang produktong ito ay siya rin namang magiging sikat at mapamasa sa kulturang popular na kinalaunan. Yun lang po at maraming salamat. Sa punto namang ito, dito naman tayo sa mga ginagawa ng mga tao. Ito naman ang nagsasabing ang kulturang popular ay ginagawa ng tao, maaring na isang sikat na personalidad na naistularan ng marami. Sa paggaya rito ng mga tao, unti-unti itong napupunta sa mainstream. Ito ang tinatawag na pagpapauso. Ito ay maaaring ginagawang panghanap buhay, pampasikat o tikis na panlibang lamang. Autentikong kultura ng mga tao o tinitingnan ng mga tao ang lumikha nito, tulad ng paglikha ng t-shirt na may mga imprinta na I am Pinoy, sapatos, brief, panty, bra, pantalon, bag, at backpack. Nilikha ito para tiyak na gamitin ng mga tao araw-araw, kaya ang batayan ng kultura ng mga tao ay komersyal. Panglima, larangan ng gahom o hegemony. Nagbabanggaan dito ang resistance laban sa inkorporasyon. Dito naman tayo sa pagkakasaw ng Hungary. Tinitingnan nito sa postmodernistang pananaw. Nawasak dito ang kawalan ng pagkakakilanlan ng kultura. Sa tuminding globalisasyon at pagkakaunay ng mga kultura at sibilisasyon sa buong mundo, hindi na nagiging lang ang listahan ng mga bansa para magkaroon ng isang kultura popular. Nawala na ng distinction ang mataas at mababang kultura, ang sariling kultura, komersyal at popular na kultura. Lahat ng kultura ay nagkakasabay-sabay na ginagamit at naging isa. Ang kulturang popular ay isang kulturang maaaring sabayan at sakyan ng tao. Sa kabilang banda, maaari rin naman na tayo rin ang magpauso at gumawa ng kulturang ito. Ngunit dapat natin isisip na ang kulturang popular ay hindi maiwasang magbago, kaya panatilihin pa rin natin at huwag kalimutan ang kulturang ito at sarili natin. Hindi dapat natin ito hayaang matabunan ng kulturang popular, kulturang nagbibigay ng ilusyon sa kasalukuyang panahon. Say
So